Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Isang magulang ang lumapit sa isang pare at isinumbong niya ang kanyang anak na lalaki na sakristan. Sabi niya, "Father, itong anak ko, sakristan po siya sa inyo, kaya lang hindi siya sumusunod sa aming utos. Laging nasa labas ng bahay, pagkatapos sa kanyang school, hindi sumusunod sa utos, hindi gumagawa sa mga gawaing bahay. At sabi niya, minsan, nakita ko pa, tumitikim na ng alak kasama ang kanyang kuya na nagkikipag-inuman, kasama ang kanyang mga barkada. Pagsabihan niyo nga po siya." So yung pare, tinawag ang kanyang sakristan at tinanong, "Ano bang problema? Bakit ka ganyan? Bakit hindi ka sumusunod sa mga utos sa bahay ninyo?" Ang sagot ng bata, sabi niya, "Kapag nasa bahay ako, nakikita ko silang mag-asawa na nag-aaway. Yung tatay ko, hindi naman siya sumusunod sa nanay ko kapag inuutusan niya. At yung tatay ko, malakas manigarilyo, malakas mag-inom." Madalas nakakalimutan natin na ang ginagawa ng ating mga maliliit na bata ay minsan sumasalamin sa ating sarili din. Kung hindi sila sumusunod sa atin, ang feeling natin na pabarkada na siya sa mga masasamang barkada. Nakakalimutan natin na kung ano ang kanilang ugali, sumasalamin sa paraan ng ating paghubog sa kanila at sa ating sariling ugali rin na nakikita nila. Ganito po ang paglalarawan ni Jesus sa mga Pariseyo at mga Eskriba sa Ebanghelyong binasa. Sinabihan niya ang kanyang mga alagad at ang mga tao na nakikinig sa kanya. Sabi niya, ang mga Pariseyo at ang mga Eskriba, sila ang binigyan ng kapangyarihan na mag-explain tungkol sa batas ni Moises. Sila ang binigyan ng authority upang ituro sa mga tao ang mga bagay tungkol sa Diyos. Sabi niya, sundin ninyo ang kanilang iniuutos. Sundin ninyo ang kanilang itinuturo, pero wag ninyong gagayahin ang kanilang ginagawa. Wag ninyong susundin ang kanilang ipinakikita. Dahil para kay Jesus, ang mga Pariseyo at ang mga Eskriba, tulad ng kanyang pagkakasabi sa Ebanghelyo, sila ang tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos at ng batas ni Moises. Pero ang kanilang ginagawang pagpapaliwanag at pagpapasunod ay para sa mga tao lamang at hindi ginagawa nila sa harapan ng mga tao. Kaya para kay Jesus, kung ano ang kanilang sinasabi, tama iyon dahil sila ang tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos. Sila ang mga eksperto sa batas ni Moises. Pero sa buhay nila, bilang isang Hudyo, hindi nakikita ang kanilang sinasabi at ang kanilang itinuturo. At yun siguro ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Bawat isa sa atin, yung mga maliliit na mga bata na nandito, bibigyan ng pagkakataon upang maging modelo, maging leader sa isang punto ng kanilang buhay, ng ating buhay. Bibigyan tayo ng pagkakataon upang maging leader sa ibang mga tao. At ang hamon sa atin, hindi kung tayo ba ay magiging effective na leader. Ang hamon, hindi kung papaano ipapakita sa kanila ang pagiging isang mabuting leader, kung papaano sila mapapasunod sa atin. Para kay Jesus, ang isang mabuting leader, wala siyang ibang dapat gawin kundi gawin sa kanyang sarili ang kanyang iniuutos sa kanyang mga subordinates. Yun lang. Kung papaano sila susunod sa iyo, sa paraan na nakikita nila
na kung ano ang iniuutos mo sa kanila, ginagawa mo rin sa iyong buhay. At sa isang punto ng ating buhay, ito rin siguro ang magandang paalala sa atin, ang magandang pagkakataon upang pagnilayan natin. Ang ating mga anak, ang ating mga apo, nagreklamo tayo sa kanilang ugali. Hindi natin alam kung saan nila nakuha ang isang partikular na masamang ugali. Pero kung mas pagninilayan pa natin ng mas malalim, makikita natin na yung kanilang ginagawa, yung kanilang naging ugali, ginawa rin pala natin. Sinunod lang pala nila sa atin nung sila ay maliliit pa. Kaya mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin sa paraan ng ating paghubog at pagpapasunod sa ibang mga tao. Kung mayroon tayong mga anak at mga apo, sa papaanong paraan natin ipinapakita sa kanila na sila ay dapat gumawa ng mabuti, na maging masunurin, na maging maayos sa buhay. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan lamang ba ng salita? O nakikita ba nila ito sa ating gawa?